Hey yo, Sky Reaper here, man. Kailangan, right? Welcome to another video. And this one is a follow-up video kasi merong nakapanood dun sa video na sinabi ko na tatlo ang suspension ng motor. Yung fork, yung shock, tsaka yung ating lower body, yung human suspension. Pero sabi niya sa akin, parang kinulang daw ako sa explanation paano daw naging suspension, paano daw gumagana na suspension yung lower body natin. So yun ang subukan ko sa video na to. Sana masagot yung tanong na yun. Ay, okay, so gamitan natin ng suspension terms itong video na to. Wait lang. Yeah. Okay. Hindi pa rin. Okay. Hindi nyo naman kailangan makita ang mukha ko, di ba? Now, so suspension, ang pinakamahalaga siguro dyan for street riding is yung comfort. Paano magiging komportable ang ating ride based on our suspension setup. Okay, huwag muna natin pag-usapan ng forks at saka ang shock. Ito muna, yung third suspension, yung human suspension, our lower body. Imagine niyo na hindi ako nakatapak sa foot peg. Yan, nagra-ride lang ako, hindi ako nakatapak. Lahat ng lubak, dito papalo lahat yan sa upper body ko. Lower back, dito lahat, dito lahat yan pupunta. Yung lahat ng impact, yan, lahat ng kabog, lahat ng kaldag, lahat ng tagtag, lahat ng lubak. Okay? Now, kung gagamitin natin yung ating lower body suspension, yung pinaliwanag ko dun sa video na yun, hindi ko na ipapaliwanag dito, panoorin nyo na lang yun. So, if I'm going to use my lower body as a suspension, kung gagawin ko yung semi-active mode, okay, nandun sa video na yun, panoorin nyo lang kung ano yun. Yung lahat ng vibrations, lahat ng impact, sasaluhin lahat yun ng lower body ko. At kokonti na lang yung mararamdaman ng aking upper body. So if I'm riding like this, may mga lubak, sinasalo lahat yun ng aking lower body. Yan. Kokonti na lang yung nangyayari sa upper body ko. I can even let go. At kahit pa yun matagtag, it's fine. Kasi lahat ina-absorb ng lower body. Yun yung in terms of suspension, so kumbaga parang yung aking mga paa ay springs, lalo na yung tuhod, para siyang nagiging spring. At yung kanyang damping is kung gaano ko tinetense yung mga muscles ko. So I am engaging my core, I'm engaging my hips, I'm engaging my thigh and my calves. Now, hindi naman sinasabing parang maging bodybuilder na tensionadong ganun. Hindi naman ganun. Pero I'm putting my weight on the foot pegs. 70% of my weight sa foot pegs. Pag nandoon yung weight, pag tama ng impact dito sa lower body, sa foot pegs, diretso sa tuhod ko, yung tuhod ko mag-flex. Tapos yung damping ng aking muscles, pagdating dito sa upper body, dahil naka-engage yung core ko, wala nang mararamdaman yung dito, yung dibdib pataas, wala na. Hindi ko na siya mararamdaman, hindi ko na siya iindahin. Tama ba? Hindi ko na siya mararamdaman. Or sobrang konting-konti na lang. So I am free. Okay, my upper body is free to move around. I'm free to control the bike. I am free to do and focus on my ride. Yung lower body ko ang nag-absorb ng shock and impact. Yeah? So this is my shock absorber. Ito yung springs, and then ito yung damping. Yeah? And then sabi ko nga, it's in semi-active mode kasi while I ride, I can adjust kung gaano patensyonado yung paa ko. I can adjust kung ano yung pressure sa foot pegs. Sometimes sinasamahan ko pa yan na inaangat ko ng konti yung puwet ko during yung pagmalamad, sobrang tindi ng lubak. So I can lift my butt
Ayan, mas, di ba? Lalo na yan, di ba? Nakaganyan lang ako, para ako nakalutang, tapos yung motor, siya yung gumagalaw dito sa ilalim ko. It's the same thing with rally riders, off-road riders. Nakakita na ba kayo ng off-road rider na laging nakaupo? Hindi pa, di ba? Or ihalin tulad natin sa horseback riding. Nakakita na ba kayo ng hinete na kapag hataw na hataw ay nakaupo sa kabayo? Di ba hindi? Nakaangat sila. Lahat ng pressure, lahat ng impact nasa paa nila. Yan. Di ba? Nasa legs nila, nasa lower body nila. Hindi sila nakaupo sa kabayo. Ngayon, pag tapos na yung karera, yan, pwede na umupo. Yan yung sinasabi ko naman dun sa unang video na passive mode. Nakaupo na lang tayo, relax tayo kasi slow speed, chill riding, and hindi naman talaga kinakailangan palaging hindi ba, di ba? So, ang ginagawa ko din is because I can adjust my riding skills. So parang ina-adjust ko yung preload, ina-adjust ko yung damping, ina-adjust ko yung spring rate ng tuhod ko kung gaano ko siya kalambot, gaano siya katigas. And then bonus na lang doon is I can shift my weight left to right. Pwedeng mas maraming pressure dito sa kaliwa kaysa sa kanan. I can put no pressure on the right, all the pressure on the left kapag nagko-cornering, pwedeng ganon. Slow speed maneuver, binabias ko yung weight ko, depends sa slow speed maneuver. So my lower body is a very good suspension unit, lalong-lalo na kung ito ay naturuan ko ng proper riding skills. Ngayon, let's say, paano ba? Parang nakulangan ako dun sa explanation ko. Yung napakasimple mga lubak sa karsada, ay napaliwanag ko pala kanina, di ba? Pag mga lubak-lubak lang, di ba? Kung naka-engage yung third suspension, di ba? Hindi mo na mararamdaman yung mga lubak-lubak. Hindi ko naman sinasabing tumayo tayo or ADV rider or what. Hindi. Ilagay lang natin yung weight natin sa foot pegs, sa lower body. Engage our core. Ang isang magandang benefit dyan, it's a good workout. Magkakaroon ka, lalabas. Actually, meron ka na pero lalabas, mas magiging visible yung iyong abs. No, yeah, it is a good workout. Pero hindi ako fan ng mga yung visible abs. That's just bullshit. So, mga pamporma-porma lang yun. So, hindi ako fan ng ganun. But engaging your core while riding is going to give you more strength sa core, and it will help you in life, in general, in your daily activities. Believe it or not. I mean, malamang hindi ka naniniwala, pero a good core is a good life. Sari-sari na sinasabi ko. Anyway, so that's it. Hopefully, ngayon nalinaw ko na kung paano nagiging suspension unit ang lower body natin kapag tayo ay nag-ride. And it's the same with everything. It's the same with this bike, a bicycle, a road bike, a mountain bike. Ito, may cruiser ako dito. Meron akong retro XSR 900 yan. I mean, these are not mine, but I mean, it doesn't matter what bike you have or what bike you ride and where you ride and how you ride. So, kung alam natin kung paano i-utilize yung third suspension ng ating motor, our lower body, then we can maximize the potential of our ride. At kapag na-maximize natin ang potential ng ating ride, yung ating motor at tayo as riders, then we become better, safer riders. And I think being better and being safer is more fun than anything else. I'll see you on the next video. Dito sa Man Can Ride.